bang buwan? 60 days 60, ata. another 3 months na naman. Well, ano bang advice mo kay Meow Meow bilang isang matagal nang nakikibaka laban dito sa mga bakang? Daon na siya eh. Kasi Yeah. ikaw, sandaling-sandali lang after unit team, nagising ka na eh, no? Kami, medyo Medyo matagal-tagal. 24 pa eh, no? Nauna ka na isang taon kesa sa amin eh. 33, yeah. Ano bang advice mo sa mga nakikibaka ngayong bago? Kasi bago itong si Meow Meow, bago itong si Kiko Barriaga, bago itong si Leviste, bago rin si Respicio. Anong advice mo dyan bilang isang veterana na Veterano laban kontra bangag? Siyempre dapat ang laban is consistent, hindi yung season na lang. Pag lumaban ka kasi spoke sa katotohanan, kasi hodang kung sino ang babanggain mo. Kung yung heart mo para sa kabutihan o para sa Filipino. So advice ko sa kanila, as long as they know na alam nila yung tama yung pinaglalaban nila at yung mga ebidensya na binabanggit nila, ituloy nila yon. Okay, suspend siya. Basta ang importante, manindigan doon sa prinsipyo. Kasi mahirap yung may natakot ka lang tapos, babaliktad ka kasi natatakot ka. Hindi yung tunay na laban. Ibig sabihin nun, kaduwagan yon. Kasi pag lumalaban ka sa bayan at para sa kabutihan ng pamilya mo at pamilya ng bawat Pilipino, patay, patay o buhay yan. Ibig sabihin, like mga sinasabi, di ba, until the last drop of my alindog. Alindog. Tuloy ang laban. Laban. Sa akin, yan namang what sets apart. Yan yung pagkakaiba na ikay pabida-bida lang, for the views lang, at meron pinaglalaban. Kasi alam mo, pag ikaw ay nakipaglaban talaga at nais mong magkaroon ng mas mabuting Pilipinas, handa ka magsakripisyo. Yes. Kaya asahan mo na, Meow Meow, baka mamaya hindi ka lang isususpinde. Baka ikaw na ituluyang sipain dyan dahil ikaw masyadong maingay at Yeah. talagang ayaw nilang dumami yung hanay sa Congress, lalong-lalo na sa congressmen, no? Yeah. Dadami yung mga tututol dito kay Bangag, no? Kasi baka mamaya wala na silang numero sa impeachment, baka maging ehemplo ka at sundan ka ng mga ibang mga mambabatas, hindi lang yung mga bata, pati yung mga veterano na, no? Pwede naman sumunod sila sa yapak mo, no? Kaya yan ang pagkakaiba ng for the views at saka yung naninindigan. Kasi alam natin na tinataya natin pati mga buhay natin, no? Yeah. At wala sa atin parang yun na yung calling natin eh. Di ba? Yeah, tsaka hindi porket sinuspindi ka or kinasuhan ka, ititigil ka na. Di ba Correct. tayo nga, di ba? Ilang kaso ba pero tayo? Hindi nga ako makauwi ngayon ng Pilipinas eh. Ilang kaso sabi ko, Hindi 1 naman nila, billion. hindi mapatahimik. Hindi lang yun, may Oo. assassins pa. So, Oo nga. hindi porket kinasuhan ka na or tinakot ka, aatras ka na. Kasi ibig sabihin nga, duwag ka. So hanggang kaya mong lumaban, go, go, go. Huwag kang sisimula ng laban kung hindi mo kaya. Ang tingin ko naman Right? si Meow Meow, hindi yan titigil. Matapang naman yung mga Alam mo, batang oo, lumalaban. mukha namang Matapang kaalyado naman. talaga natin yan to the end, na alam nila ang pinasok nila at alam nila hanggang dulo na ito kasi hindi na po pwede magpatuloy yung sistema eh. Talagang bulok na yung sistema eh. Mantakin mo, halos wala nang napupunta sa taong bayan, puro sa bulsa na lang ng mga congressman at saka mga senatong, no? At saka masyado nang naging systemic yung korupsyon na kapag hindi natin lalabanan, lalamunin na tayo ng sistema. So hats off to Kiko, kay Congressman Meow Meow, pero with the warning, no, na talagang Hindi tayo tutuluyan. titigilan. Oo, Hindi tayo tutuluyan titigilan. tayo niyang mga yan. Gaya ng ginawa nila sa akin. Alam mo ako dati, feeling ko dahil maingay ako, di naman nila ako gagalawan. Nagkamali. Nagkamali si Harry Ro. Pero walang pagsisisi. Walang pagsisisi. Walang pagsisisi. Kasi kinakailangan labanan ang puwersa ng kadiliman. Otherwise, Correct. magwawagi sila. No? At hindi naman tayo papayag niya na talagang tuluyan ng mawala ang kinabukasan ng ating bayan, no? Lalong-lalo na ating mga kabataan. At saka lahat talaga ng lumalaban, tutugisin katulad natin. So dyan sa Pilipinas, kung saan man, kung talagang gusto nyong manindigan, pag-isipan nyo yon. Kasi hindi biro. Talagang buhay ang tinataya dito. Buhay, prinsipyo, dignidad. Kaya nga, di ba, tignan mo, nagsimula ako, sabi mo nga kanina, ako mas maaga. Maaga kang nabukas yung mga mata. Yes, tapos hanggang sa dumami ng dumami, ano ginagawa sa atin? Kinakasuhan ng kinakasuhan. Katulad kay Kiko, tinatakot. So, now, eto ngayon, di ba? Etong dako tayo dun sa impeachment, di ba? Ayan na naman. Bangag. Bira Ano mo, nangyari? binigyan ng isang taon na impeachment-free. Free. Ang bilis. Ang bilis. Scripted talaga. 2 days lang ata, hindi na pinatagal para 1 year impeachment na. Samantalang itong Kisara, sinisimulan na naman nila. No? At Yeah. syempre,
the usual suspects ang nagpa-file, yung nagkaisang puwersa ng Dilawan, Nagkapalit ng, tayo doon. ng mga teroristang CPP, NPA, ayan, nagkakaisa na naman sila, no? At nanindigan naman si Inday Sara Duterte na kaya niya harapin yan. At talaga naman kaya namang harapin yan, no? Dahil 125 million pinag-usapang samantalang ang presidente, 5 billion. Billion. Ngayon ata 12 billion dahil meron pa siyang ASEAN eh. Na hindi ko alam bakit kinakailangan ng ganong karaming pera Hindi lang yan, para di sa ba? ASEAN. Dami, no? Hindi naman kinakailangan na ganong karami talaga yung pera na yan. No? Mhm. Anyway, pero inaasahan na natin yan at sa tingin ko, itong nangyayari sa Senado ngayon, may kinalaman din sa impeachment dahil sinisigurado nila na may sapat ng boto para matanggal si Sara Duterte dahil talagang plano nila tanggalin si Sara Duterte nang wala ng kalaban ang Marcos Jr. Sasabayan nila yan ng charter change, tatanggalan nila yung mga term limits nang sa ganon, Marcos Forever Part 2, no? Kaya ang tanong mga Pilipino, papayag ba kayo dyan? Unang-una, papayag ba kayong matanggal si Inday Sara? Or talaga bang paiiyakin natin yung mga nawala, nakabalik. Nakabalik kasi Sorry. spokes. O yun, so tugtungan ko yung sinabi mo, no? Oo. Na tungkol doon sa impeachment na nabinasura na naman. At kailangan manindigan ng bayan. Spokes, ang dami na nanindigan. Pero hindi makakaltakas si Bangag kapag aktas ka na konti. Hindi siya makakatakas sa kamatayan. Yun na nga. Yun lang yun. Kahit ano pang script ang gagawin ng mga kaalyado niya para mapigilan, yun nga, free na siya for 1 year sa impeachment, di ba? Yun naman talagang intention nila. Pero pag pumirma na ang mga bulate, Wala na. wala na. Kaya mga bulate, tera na, lusob na mga bulate. Kayo na ang mga pag-asa. Iniisa-isa na kami. Kayo na lang mga bulate, pag-asa ng bayan. Ano na nangyari sa atin? Ang pag-asa ng bayan. Bulate ang kailangan. Oo, sa ikaulad ng bayan, bulate ang kailangan. May bago na tayong anthem. Pero alam nyo, talaga nakakalungkot kasi ubus na naman ang oras at panahon ng bayan sa politika dyan sa impeachment na yan. Imbis na inaatupag ang problema ng walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, ang problema ng kagutuman, ay nako, tuloy-tuloy na naman ang politika. Yan talaga ang mahirap kapag mga bangag at saka mga pribadong interes ang inaatupag imbis na ang interes ng bayan. Di ba? Ay, nako. Kaya nga samot-saring optics ang ginagawa nila. Tignan mo, tahimik yung ibang, hindi iba, yung mga media patungkol sa expose ni Dean Chase. Yung bully. Sa dako. Ano tawag yun? Sino yun? Si Hindi, The Grudge. hindi, Si Gollum. Gollum Walk. Pinasikat niya ang Gollum Walk. At least naman, made in the Philippines, that Gollum Walk. Anyway, pero alam mo, yung naudlot na kusa sa Senado, tingin ko may kinalaman din yan sa impeachment. Oh yes. Talagang sabi ng Malacanang, hindi po pwede na mawala ang Tito Soto na alam natin na talagang tutang-tuta ng mga Marcos. No? Tutang-tuta At talaga. kinakailangan talagang nandyan sila, hindi sila po pwede makipagsapalaran sa bagong liderato ng Senado dahil ang kinakailangan nila makonvict at talagang tuluyan na matanggal si Inday Sara Duterte. Kaya alam nyo, lahat po yan konektado. Hindi po yan sa sila-sila lang namimili ng Senate President. Siyempre, nandiyan pa rin ang Malacanang na ginagamit ang pera at pangakong politikal dun sa mga senador na magkukonvict Inday Sara. Siyempre, pangako dyan, susuportahan kita sa 2028. Hindi lang nila alam, lahat naman ng 24, sinuportahan na sinasabihan na susuportahan sila. Kaya wag kayong magpalinlang dyan, kayong mga politiko. Lahat kayo, parehong pangakong binibigay, pera at suporta sa 2028. Pero lahat naman kayo binigyan ng ganyang pangako. Kaya walang ibig sabihin ng ganyang pangako. Magiging basura kayo sa 2028. Ganyan ang mga bangag. Oo, magising na kayo. At saka ano naman ngayon, kung may endorso ang Marcos, kiss of death ang endorso, ha? Kung negative 27 na siya sa acceptance rating, approval rating,
Eh paano pa siya makakakayat ng taong bayan na bumoto sa kanyang mga kandidato? Wala na talaga yung pag-asa, di ba? Wala na pag-asa dahil pipirma na ang mga bulate at Malapit alabang na ang mga lang. bulate. Come on, mga Correct. bulats-bulats. Oo, do your work. You were created by the Lord for a reason. Kinakailangan gawin na ang iyong mga mission sa Mission niya sa buhay. buhay. Pero kung Oo, titignan mo ha, tayo mo, ngayon nakafocus na naman sila kay Inday. oo, Di ba? oo. Nabasura na, nakaligtas Oo. na si Bangag. Well, alam naman Hindi ka natin yun. dito. Nawawala ka. Yan, Oo, wala. oo. wala. So, alam naman natin yan. Pero, yun nga, kasi gusto talaga nila matanggal si Inday kasi natatakot sila anytime na mawala si Bangag. Di ba? Eh, Oo nga pinado eh. naman sila na nagkasakit talaga. Oo, oo, oo. Pumayat. Di ba? So, kinakabahan na sila. So, let's say, for example, ngayong araw na to, pumirma na yung mga bulate. Di meron na tayong bagong presidente. Yun, Yari sila. yun ang ayaw nila. Kaya gusto nilang tanggalin si Inday kaagad. Kaya Para sa minamadali na ganon, naman nila yan. yung Senate President si Tito Soto Oo, at sila pa rin. nawala ang Inday Sara, appoint din si Tito Soto. At pag nawala ang Bulate, sila pa rin. Sila Tito pa rin. Soto na pangangakuan na si Sandro ang susunod. O di ba Mhm. kaya si Martin, no? Yeah. Kasi just in case nakalimutan nyo na, walang mention kahit ano kay Martin dyan sa Oo, Senate Blue tahimik lang. Ribbon, sa ICI. Parang wala siyang pagkakasala na parang si Zaltico lang lahat nag-orchestrate. Kaya ba ng isang committee chairman lang yon? Eh hindi naman siya speaker. If we talk about Saldi ko, tignan mo ngayon, di ba si Saldi nag-file ng Petition. certiorari? Oo, oo. For certiorari. Oo. Kasi di ba sabi nila spokes no, na wala daw visa yung mga inilabas na video, yung mga expose ni ni Zaldico. So ngayon nang nag-file na siya ng petition sa Supreme Court, eh hindi ba dapat pag-uusapan na yan sa Senado dahil pinirmahan niya na yung kanyang Correct. statement? Correct. Eh ngayon wala, parang hindi nangyari, no? Kaya nga nakapagtataka bakit ganyan ang sistema natin, no? Parang nabaliwala. Eh samantalang importante yung sinasabi ng committee chairman mismo na appropriations, di ba? Mhm. Yes. Pero ang punto, pagdating sa pananagutan, nakakatawa naman na hindi mananagot si Bangag. Martin Romualdez at saka si Bangag dahil unang-una, siya naman ang Pumirma pumirma. ng At saka siya yung nagpapasok ng 100 billion insertion din na nakuha niya yung 25% na dineliver sa deliver sa Forbes Park. Oo, alam mo, balikan natin yan, di ba yung Trigor? Yung Trigor na tao ni Angara. Sabi na siya yung nagbigay 10 beses na natanggap dyan sa Malacanang mismo ni Executive Secretary. Yeah, So ngayon, nagtataka lang ako, yung sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Lacson, bakit walang tumututok doon? Bakit hindi pinapatawag Oo. ng mga to? Si Bersamin, Oo. si Pangandaman. Oo, sabi nila, aarestuhin, dapat na-contempt na yun si Trigor kasi dininay lang ni Trigor eh. Yes. Pero binigyan nila ng immunity yung, sino ba yung Yusek na yan? Bernardo na nagsabi na binigyan binigay ng niya, di ba? state witness Oo. na siya, di ba? Pero bakit hindi nila binibigyan ng kahalagahan o bigat yung sinabi niya na siya nagbigay kay Trigor ng perang yon, di ba? So dapat yon pinupursue yung lead na yon dahil yung lead na yon makikita natin kung sino talagang tumanggap at least nung 10 billion na yon, no, na nakasulat sa Cabral Files na ES-SAP, di ba? Yeah. Yan yun O, ES tignan mo at ngayon SAP. Cabral Files, di ba? Tumahimik So, na. tahimik na. Gusto nilang kalimutan. Oo. Kasi nga ang involved, yung Bangag administration. At saka talaga namang napatahimik nila si Leandro at ngayon magbabakasyon ng halos 1 taon, no, para tumigil na ng revelasyon sa Cabral Files, Pero no? sana wag naman siyang tumigil kasi Well, simulan niya na. Alam mo naman kasi konektado yan, di ba, na lumalabas din ang balita na mukhang ang nanay niya ang susunod ang magiging kauna-unahang babaeng Senate President. No? So hindi natin maalis sa baka mamaya yan ang kasunduan nila, tatahimik ka, maging Senate President ka, di ba? Ay, so yun yung malungkot talaga. Yun ang malungkot kung mangyari yun na kapalit ng Cabral Files ay yung katahimikan na ni Leandro, no? Sayang. So, wala pa rin, Alam mo, napagpapalit pa rin ng Leandro at saka Sandro.